Hello po, good morning. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Meron tayong tutorial na naman, pang mayaman. Etong area na to po is lalagyan po natin siya ng TV console. So ito guys, medyo meron tayong highlights dito na 4 na pirasong fluted panels na 4-in-1 po yan. So, yan ang uso ngayon eh. Yan na yung mga pangmalakasang pagdating po sa renovation, yung paggamit po natin ng mga fluted panels, PVC panels, etc. So guys, alam nyo naman pagdating sa mga ganito, si Ray po ang gumagawa dyan. Ayan. So, ito po, may mga nagtatanong kung ano yung ginagamit namin pandikit. Naglalagay po yan si Ray ng metal clip. Depende po sa inyo kung ilang pirasong ilalagay nyo. At the same time, naglalagay din po siya ng no more nails. Ayan po. Hindi nyo naman kailangan punuin. At least meron lang siyang nakalagay dyan na konti. Kasi kung pupunuin nyo po yan, magastos po yan. Actually, metal clip lang po pwede na eh. Pero since nagwa-vlog tayo, nakikita po ng iba na nagko-comments din na, ma'am, dapat lagyan nyo rin po ng no more nails. So, ayan. No more nail tsaka metal clip na po ang sabay natin nilalagay. So guys, ito yung ginagamit natin na riveter tsaka rivets. Ayan. So yan po yung ginagamit pangkabit ng metal clip. Babarinahan nyo muna, tapos ito gagamitan nyo ng riveter. So kapit na kapit naman yan, kapit na kapit. Tapos guys, yung ano natin yung fluted panels natin, disalpak naman yan. So, I think, kapit na kapit siya. Pero, syempre, yun talaga yung the best dyan is gamitan natin ng metal clip. At the same time, yun nga po, no more nails. Sa pag-install po ng fluted panels, parang madali lang pero matrabaho po yan. So, si Ray ang diskarte niya, sinusukatan niya muna, tapos kinakat niya. Para ang gagawin niya po, install na lang siya ng install. Ayan o. Ito na po yung pangatlong fluted panel. Sa mga magtatanong nga po pala kung magkano yung isang haba ng fluted panels, depende po yan sa bibilihan nyo. Minsan may 500 plus, 600 plus, 700 plus. Doon po yan naglalaro. Pero kung bibili po kayo dun sa sa medyo mamahalin na ang pinag-uusapan natin, medyo mataas po ang pricing niyan. Pero actually, maganda po talaga siya kasi pan-design, pang-highlights, hindi mo na kailangan pinturahan, ididikit-dikit mo na lang, tapos ang ganda niyan tingnan, diba? Ito na yung pang-last, kaya dinamihan na ni Ray ng lagay ng no more nails. Ayan po. Ayan o, diba? So, yung pinakalikod na wall, hindi nyo na kailangan pinturahan. Pero yan po na kaya skim coat para kahit paano maging rough surface po siya. Ayan, so ganun lang yung proseso. Paulit-ulit lang, babarinahan. Tapos, i-repeat. Ayan po. Since ito nga po is TV console, lalagyan natin yan ng TV. So, parang medyo pangmalakasan ang datingan yung pagpasok mo sa entrada ng pinto. Ayan, makikita nyo, diba? So, gumawa po kami ni Ray ng floating shelf. Isa lang po siya. So, nag-search lang po ako ng pinaka-design. Reference picture lang po yun. So, not totally gaya talaga kasi iba naman po yung space na paglalagyan. Dito medyo limit lang yung space, maliit lang yung space. So, hindi mo talaga lahat magagaya doon sa picture. Ayan. So, I think nasa 25 something yata yung pinakalapad niya. Tapos yung haba, nakalimutan ko na. Ayan. Basta mahaba-haba rin siya. Iinis si Ray kasi lagi natatanggal yung bala nung barena. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, pagdating po sa mga woodworks, tulong kami ni Ray. Ayan. So, Saturday naman yan, kaya kasama po ako. Misa kasi pag sinasamahan mo, mas mabilis eh. Mas mabilis pag sinamahan mo, diba? Nauobliga mo kasi siyang gumawa. Pero pag gumawa naman, isang bagsakan, natatapos na rin naman po agad. So, mapapansin niyo yung fluted panels natin, merong mga kahoy. Support po yun. O, diba ang galing ni Ray?
Para po intact na intact yung pagkadikit niya, hindi siya gumalaw. Kabilang side merong kahoy, sa kabilang side meron din. Ayan, di ba? So guys, share ko lang din po pala sa inyo pag gumagawa si Ray ng cabinets ng mga woodworks. Ang ginagamit niya pong black screw is pang metal. Mas matibay po kasi yung pang metal. Dalawa kasi yan, pang metal tsaka pang kahoy. Pero ang ginagamit niya, pang metal. Ayan o, diba? Naka-Jordan pa yan. Ayan po. So, gumagamit din tayo ng wood glue. Pwede naman kayo gumamit ng... Pwede rin po yung Stickwell. Pero ito kasing wood glue na ginagamit namin. Pioneer yan. Tapos, madali lang siyang gamitin kasi nga may lalagyan. Yung sa Stickwell kasi parang sachet lang siya. Or yung malaking container niya. Ito kasi bubuksan mo lang siya tapos pipindutin, then ayun, okay na. So sa paggawa ng cabinet, kaya sinasabi nating mahal ang pinaka-labor dyan. Gawa ng ang dami kasing tools na ginagamit. From cutting, from assemble, tapos pipinturahan mo pa. So matrabaho siya. Kaya pag nagpagawa po kayo ng mga woodworks, huwag na kayong magulat sa pinaka-labor. Kasi kung mamamahalan kayo, edi kayo na gumawa. Diba, char? So, ito guys, yung floating shelf natin, ang peg po nito, hindi na natin siya gagamitan ng bracket. Ito po is ginamitan ng utak. Ayan. So, floating shelf, hindi makikita yung bracket kung paano kinabit. So, ganito po yung discard dyan ni Ray. Panoorin nyo na lang po ng maigi. Ayan. Medyo matrabaho lang talaga pag may mga maliliit na cuttings, assemble. Ayan po. So, by the way, yung ginamit nating kahoy dito is local marine plywood. Nasa 1,400 po atang isang board. So, mahal din, di ba? Paano pa kung Santa Clara yung gagamitin mo? Nasa 2,700 yata po ang isa. So guys, depende pa rin po talaga sa budget ng nagpapagawa kung ano yung prepared nilang materials. Pero sabi ko nga, depende po yan sa preparasyon. Ayan no, na-assemble na po ni Ray yung ating floating shelf. Actually sa pinaka-design, dalawa po yan, isang mahaba, isang maikli. Kaso kung lalagyan pa namin siya ng isang maikli, baka po hindi na magkasya yung TV nila. So sa taas lang na part yan ilalagay para kung sakali meron silang lalagay ng mga base, mga feature frame, pwede. So ayan guys, diba? O matrabaho siya. Kahit sabihin mong isang floating shelf lang naman yan. Actually meron na kami nagawa yung sa baba, yung TV rack cabinet. Minamasilyahan na siya. Ito siya guys, so ito yung TV rack cabinet. Ayan. Dito po yan sa baba na part ilalagay, malapit sa may saksakan. So na-assemble na rin po yan ni Ray. Yung dalawa po may takip, yung isa open lang ang peg niyan. So preparasyon na lang po ang kulang dyan. Ayan o, diba? Kaya ito po yung ginagawa naming floating shelf. Ayan o, patapos na rin. So the more na malit ang cutting sa mga kahoy, mga tiles, mas matrabaho. Ayan po. So guys, ang tibay po ng ating mga cabinets is depende po yan sa preparasyon ng ating pintor. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, pang malakasan yung mga pintor ko dito eh. Tsaka sa amin po kasi hiwalay ang labor sa materials. Kaya hindi namin na natitipid sa mga pati na gagamitin, mga primer, hindi po yan natitipid. Kumbaga sila, apply lang sila ng apply kasi syempre, hindi mo nalilimit yung gagamitin nilang materials. Kaya nagmumukhang matibay, malinis, maayos, ang gawa. Ayan siya oh. So, hindi mo na kailangan gumamit ng bracket. Ganyan siya, disalpak. Mas matibay pa nga to, tapos hindi mo na makikita yung mga bracket na ginamit mo dyan. Ganito lang yung ginawa ni Rio. Binutasan niya mo po muna yan para pag in-install niya, diretso na. Pero syempre kailangan sukatan nyo rin muna. Kasi ginamitan po namin yan ng level bar. Ayan. So, marami talagang
mga tools ang ginagamit pagdating sa renovation. Kaya doon sa mga nag-i-inquire sa akin, isa rin po yan sa binabayaran nyo. Hindi lang po yung labor ng tao na gumagawa, pati rin po yung mga tools. Kasi minsan may ibang mga manggagawa, mismong kliyente ang pinagpo-provide nila ng mga tools, 'di ba? Yung iba nga ninanakaw pa, 'di ba? Real talk tayo dito. So after ni Rain nabutasan, nilagyan niya rin po ng no more nails. Ayan. Para kapit na kapit talaga, 'di ba? So ayun ang kagandahan ng hiwalay ang labor sa materialis. Hindi mo natitipid, 'di ba? Ayan, no. Siyempre ako, assistant, bukod sa nagbibideo, ayan, assistant ako dyan. Ang ginamit nga po pala natin pako dyan is concrete nail. Ayan, no, diba? Napaka-tibay niyan. Sa bagay, floating shelf natin, hindi naman yung papatungan hindi naman lalagyan ng rep yan o ng TV, diba? Magagaang bagay lang naman ang ilalagay dyan. Dagdag design lang. Ayan po, oh. Para yung wall natin dito is buhay na buhay. Ayan o, di ba? Actually, may nakaabang naman na tayong outlet dyan. Dyan na talaga yung magandang pwesto ng TV nila. Tapos, meron tayong fluted panel sa gilid. Ayan na. Ito yung kagandahan. Walang bracket, ginamitan ng utak, di salpak lang. Pak. O, di ba? Ang tibay niyan. O, boysen lang ang malakas. Boysen number 1, pang mayaman!